Sa tapat ng sumisikat na araw, ang malagusaling konstruksyon ng Aurum Heights ay tila simbolo ng ambisyon at karangyaan. Ngunit sa paanan ng matatayog na bakal at konkretong haligi nito, may isang kaninong palaging naroroon, bit-bit ang mop, balde at panlinis. Siya si Dario Manrique, matandang janitor na tila bahagi na ng landscape ng proyekto, ngunit walang nakakakilala ng totoo niyang pagkatao. Ang suot niyang kupas na polo at lumang cap ay tila depensa mula sa init ng araw at lamig ng diskriminasyon. May lumang peklat sa kanang kilay at bahagyang pilay sa aliwang tuhod, patunay ng mga taon ng pagtatrabaho at tahimik na paglalakad sa gilid ng lipunan. Hoy Lolo Dario, nabasa mo ba tong plano? Baka akala mo sudoku yan ha? Sigaw ni Engineer Remo Sancedo, ang senior site engineer na kilala sa pagiging mayabang at mapangmata sa lahat ng tingin niyang walang silbi. Kasunod noon ang hagikhik ni Engineer Kisha Ventura na kahit babae ay kasing asim ng suka sa tuwing makakakita ng mababang posisyon. Aba, baka magtayo ng sariling building to si Tatang. Feeling architect lagi kung makatitig sa blueprint. Nag-angat ng mata si Dario mula sa basurang sinasako niya, ngunit hindi sumagot. Imbes, binuhat niya ang balde at dinala ito sa kabilang bahagi ng site, kung saan ang mga trabahador ay abalang-abala sa pagbuhat ng mga semento. Lagi na lang siyang ganyan, bulong ng isang trainee. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagrereklamo. Ako siguro, matagal nang sinagot yung mga yon. Baka pipi, sagot ng isa. Pero kung tutuusin, hindi pipi si Dario. Tahimik lang talaga siya. At sa kanyang pananahimik, may mas malalim pa, tila may matinding dahilan kung bakit mas pinipili niyang makinig kaysa magsalita. Habang abala ang iba sa pagtawa at pagbanat ng biro, si Dario ay madalas na tumatambay sa isang sulok ng site sa tanghali, sa ilalim ng lumang scaffolding na nililimiman ng trapal. Doon inilalabas niya mula sa kanyang lumang backpack ang isang maliit na notebook. Doon siya nagsusulat, nagdodrawing at minsan pa nga'y naglalagay ng sukat at angle, mga bagay na tila walang saysay para sa isang simpleng janitor. Napapansin mo ba yun, kuya? Tanong ni Leo, isang baguhang mason. Yung janitor, panay ang tingin sa mga plano, tapos may sinisilip pa sa tabletas ng semento, parang may alam siya. Hayaan mo na, sagot ni Kuya Jomar, isa sa mga veteranong trabahador. Baka may pangarap lang talaga sa buhay. Hindi naman bawal mangarap kahit janitor ka lang. Ngunit para kina Engineer Remo at Kisha, hindi lang basta pangarap, kundi isang malaking insulto ang ginagawa ni Dario sa kanila. Ang construction site ay para lang sa mga lisensyado, may diploma at may pangalan sa likod ng helmet. Isang araw, habang may ocular inspection ng mga foreign investors, dumaan si Dario sa harapan nila bit-bit ang mop. Hindi sinasadyang natapunan niya ng kaunting tubig ang sapatos ni Kisha. Lintek ka naman, Dario, nakita mong may bisita tapos ganyan ka pa? Sigaw ni Kisha, sabay tulak sa balde nito. Nahulog ang balde at gumulong ang mop, sabay sabog ng tubig sa semento. Nagtinginan ang mga trabahador at bisita, ngunit walang nagsalita. Si Dario ay tahimik na lumuhod, inulot ang mop at sinabing mahina ngunit mahinahon, "Pasensya na po, ma'am." "Pasensya? Hindi ba pwedeng umalis ka na lang dito sa site? Ginugulo mo lang ang daloy ng trabaho." Lumapit si Remo at inakbayan si Kisha, sabay bulong. Sayang lang ang espasyo sa payroll sa mga katulad niya. Gusto ko ngang ipatanggal na yan eh. Tumalikod si Dario. Hindi man nasaktan pisikal, ngunit ang mga salitang iyon ay parang pako sa kanyang puso. Ngunit hindi siya nagpadaig. Sa halip, dumiretso siya sa dulo ng site,
kung saan nakatambak ang mga sirang lumang blueprint na pang-archive na lamang. Doon siya muling naupo, kinuha ang kanyang lapis at nagsimulang iguhit sa maliit niyang notebook ang bahagi ng gusali. Pero hindi ayon sa plano ng kumpanya, ayon sa sarili niyang disenyo, ayon sa tunay na kaalaman. Sa mismong araw ring iyon, habang abala ang lahat, hindi nila namalayang may isang lalaki sa malayo ang matamang nakatingin kay Dario. Bit-bit nito ang tablet at kamera, isa sa mga dokumentaryong gumagawa ng feature tungkol sa history ng modern architecture sa Pilipinas. Tumabi ito sa isang trabahador at nagtanong, "Excuse me po, sino po yung matandang janitor na yon?" "Tatang Dario po." "Bakit po?" "Parang nakita ko na siya sa isang luma naming archives. Pero, daman, hindi ko sigurado." Daman. Habang ang mundo ng construction site ay umiikot sa pagmamadali, ingay at yabang ng posisyon, si Dario ay nanatiling isa lamang janitor sa paningin ng marami. Pero sa kanyang tahimik na galaw, sa bawat tingin sa gusali at sa bawat guhit sa lumang notebook, may binubuong sikreto. Isang sikretong kapag nabunyag, magbabago sa takbo ng buong gusali at ng mga taong patuloy na humahamak sa kanya. Mainit ang araw ng umagang iyon sa Aurum Heights construction site. Sumisiklab ang araw sa langit, ngunit tila mas mainit ang tensyon sa paligid. May sira sa isa sa mga scaffolding sa ika-4 na palapag. Mga kinakalawang na kable, hindi pantay na balanse, at tila nalilimutan na ito ng mga engineers. Habang ang karamihan sa mga trabahador ay nakatutok sa cement pouring sa ground level, si Dario ay palihim na umakyat, dala ang kanyang lumang tool bag. Hindi siya dapat naroon. Pero ilang araw na niyang napapansin ang scaffolding na may sabit sa pagkakakabit. Sa kanyang karanasan, alam niyang isang maliit na paggalaw lang ay pwedeng mauwi sa trahedya. Maingat siyang gumapang sa pagitan ng mga beam, gamit ang lumang strap para itali at suportahan ang lumuwag na koneksyon sa mga bakal. Pawisan siya, ngunit kalmado. Sa ibaba, isang trainee engineer ang napansin siya at agad na tinawag si Engineer Kisha. "Ma'am, si Tatang Dario po, umaakyat sa scaffolding. May hawak siyang mga gamit." Halos lumipad ang takong ni Engineer Kisha habang paakyat, kasunod ang ilang foreman at engineer. Hindi pa man sila makarating sa taas, sumigaw na siya. "Dario, bumaba ka dyan!" Nagulat si Dario at napatingin. Hawak-hawak ang turnilyo sa huling kable. Pagkababa niya, agad siyang pinuntahan ni Kisha. Nakapamewang ito, galit na galit at hindi nalintana kung ilang pares ng mata ang nakatingin. "Anong akala mo sa sarili mo, ha? Janitor ka lang. Janitor! Hindi mo trabaho ang umaayos ng scaffolding." Tahimik si Dario, hawak pa rin ang wrench na tila naging simbolo ng kanyang malasakit. Hindi niya itinataas ang ulo, hindi rin siya sumagot. Yumuko lang siya, marahang inilapag ang wrench sa lupa at tumango. "Pasensya na po," mahina niyang sambit. "Pasensya? Kung may nangyari sa'yo, kaninong sagutin yon? Sa amin?" Tumataas pa rin ang boses ni Kisha habang tumutulo ang pawis sa gilid ng kanyang muka. Nagtinginan ang mga trabahador. May ilan sa kanila ang halatang naasiwa na. Hindi na to unang beses. Lumapit si Kuya Elpidio, isang senior foreman. "Ma'am, pasensya na po. Pero ilang araw na rin po naming nire-report yung scaffolding. Wala pong dumaraping na utos na ayusin." "Di mo ako sinabihan," singhal ni Kisha. "Na-email ko po sa inyo, ma'am. Nakasisi po si engineer Remo. May kopya rin po sa logbook." Napakamot ng ulo si Kisha, pero pinanindigan pa rin ang tono. Hindi yan excuse para basta-basta umaakyat ang janitor. Mali pa rin yon. Ngunit kahit pa ipilit ni Kisha ang punto niya, ang buluman sa paligid ay isa lang ang sinasabi. Buti na lang si Tatang Dario. Kung hindi,
Baka may nalaglag na naman. Sa isang tabi ng site, muling naupo si Dario sa lilim ng water tank. Kinuha niya ang kanyang maliit na notebook. Isang lumang leather-bound na kwaderno, amoy alikabok at lumang tinta. Dito niya muling sinulat, Scaffolding B345, Engine misaligned by 3.5 degrees. Steel bolts rusting. Noted week ago, still unrepaired. Floor 7 misaligned column, observe again tomorrow. Drainage plan on N-West Phi corner, inconsistent with slope. May gumuhit na lungkot sa kanyang mga mata. Hindi lang siya basta nakikitang mali. Ramdam niya ito. Naaamoy, nalalasahan sa hangin. Dahil ang ganitong gusali, para sa kanya, ay may buhay, may pintig, at kapag may sablay, parang sariling katawan na may sugat. Lumapit si Leo, ang trainee na minsang nagtanong tungkol sa kanya. Tatang, okay lang po ba kayo? Ngumiti si Dario, pilit ngunit may kabutihang loob. Okay lang, iho. Mas mabuti nang napagalitan kaysa may madisgrasya. Totoo po bang may alam kayo sa mga plano? Sabi po kasi ni Kuya Jomar, parang may tama raw lagi yung mga tinititigan nyo. Hindi sumagot si Dario. Sa halip, isinara niya ang notebook at itinago ito sa ilalim ng kanyang upuan. Laging may tamang paraan para ayusin ang gusali, Leo. Kahit hindi mo hawak ang plano, basta puso mo ay nasa pag-aalaga. Mula sa malayo, pinanood sila ni Kisha. Pilit pa rin niyang pinipigilan ang inis. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula ng mabuo ang tanong. Sino ba talaga si Dario Manrique? At bakit tila mas kilala niya ang gusaling ito kaysa sa mga engineers mismo? Habang abala ang lahat sa pang-araw-araw na gulo ng construction site, may isang taong tahimik na nagtatala ng bawat butas, bawat sablay, bawat paglabag sa tamang plano. Hindi lang bilang janitor, hindi lang bilang tagamasid, kundi bilang bantay ng gusaling hindi pa nila alam na sa kanya pala nagsimula. Sa bandang gilid ng Pasay, sa isang tahimik na looban na halos nalimutan na ng panahon, may isang lumang apartment building na yari sa kahoy at bato. Sa ikalawang palapag nito, nasa Unit 2B, naninirahan si Dario Manrique. Walang asawa, walang anak, walang bisita. Isang lumang bentilador ang umuugong sa sulok at may mumunting halaman sa bintana, tanim sa lata ng sardinas. Maayos ang lahat, mahalumigmig ngunit malinis. Wala mang mamahaling kagamitan, bawat gamit ay ayos, tahimik at puno ng kasaysayan. Gabi na nang umuwi si Dario mula sa site. Tinanggal niya ang maruming polo, isinampay sa patpat na hanger at naupo sa kanyang lumang lamesa. Sa ibabaw nito ay may nakapatong na isang maliit na kahon. Makinis, may tatak ng isang lumang architectural firm sa Madrid. Dahan-dahan niya itong binuksan, tila isang ritual ng paggunita. Sa loob, isang lumang black and white na litrato ng isang mas batang lalaki, nakaitim na turtleneck, may hawak na blueprint habang nakatayo sa harap ng isang tapos na gusali. Sa tabi niya, isang babae, ang kanyang asawa. Tina, mahina niyang usal, sabay haplos sa litrato. Kung alam mo lang, bumalik ako. Noong dekada 80, si Arc Lazaro Vincenzi ang isa sa pinakasikat na Pilipinong arkitekto na kinikilala sa buong Europa. Siya ang utak sa likod ng mga iconic structure sa Lisbon, Prague at Venice. Ngunit ang lahat ng iyon ay biglang nawala sa isang iglap. Isang proyekto sa Maynila, isang gusaling tila perpekto sa plano, ay biglang gumuho makalipas ang 2 buwan ng operasyon. Isa sa mga nasawi ay ang kanyang asawa, si Tina, na dumalaw sa site ng araw ng trahedya kahit wala siyang direktang kinalaman sa collapse. Sapagkat na-modify ng mga local contractor ang kanyang design, hindi siya nakaligtas sa matinding guilt. Tumigil siya sa lahat ng proyekto, isinara ang kanyang firm
at naglaho sa mata ng publiko. Pumunta siya sa probinsya, nagpakalayo-layo, at matapos ang ilang taon ay bumalik sa Maynila sa isang bagong katauhan. Ang pangalang Dario Manrique ay hango sa luma niyang kasambahay sa probinsya at sa apelyido ng kanyang lola sa nanay. Mula noon, janitor na lang siya. Hindi dahil sa kakulangan, kundi bilang paraan ng pagpapakumbaba at pagsunod sa puso. Gusto pa rin niyang makasama ang industriya, ngunit hindi na bilang tagapamuno, bilang tahimik na tagamasid. Ngunit ngayon, sa proyektong Aurum Heights, tila sinusubukan ng tadhana na hilahin siya pabalik. Sa isang araw ng routine cleanup sa opisina ng mga engineers, napansin niya ang nakabukas na folder sa mesa. Nasa ibabaw ang elevation plan ng gusali. Napapitlag siya sa pamilyar na layout. Hindi maaaring, bulong niya sa sarili habang nakatitig. Pinagmasdan niyang mabuti ang sukat, ang curvature ng mga beams, ang arc ng foundation sa ground level. Isa iyon sa mga conceptual drafts niya noong mid-80s. Isang design na hindi na niya na-push sa development dahil sa mga limitasyon ng panahon. Ngunit eto ngayon, buhay, pero may sablay. Ang angle ng main support ay binago at sa pagkakaintindi niya, hindi ito magtatagal kung sakaling masalanta ng malakas na lindol. Kinausap niya ang sarili habang sinusulat sa kanyang notebook. Aurora Concept Number 17, derived. Diagonal tension beam replaced with lateral flat slab. Dangerous under seismic load greater than 7.0. Iyon ang confirmation. Isa sa mga lumang disenyo niya ang ginamit ng kumpanya bilang base. At sa hinala niyang binago ito ng design team, hindi na ito ligtas. Nang gabing iyon sa kanyang apartment, inilabas niya mula sa isang secret compartment sa ilalim ng drawer ang isang lumang USB. Kinabit niya ito sa kanyang mahinang laptop. Isa-isang lumitaw ang kanyang dating proyekto, mga plano, simulation videos at mga scanned blueprint mula sa kanyang glory days. Habang pinagmamasdan ng mga ito, napakapit siya sa upuan. Dahan-dahan siyang huminga. Ilang dekada siyang nanahimik. Ilang dekada siyang piniling hindi lumaban. Ngunit ngayon, kapag nagkataong bumigay ang gusaling ito, mas marami pa ang mamamatay. At sa puntong iyon, hindi na lang ito kasalanan ng iba. Kasalanan na rin niya kung magbibingi-bingihan siyang muli. Kinabukasan, bumalik siya sa site, dala ang kanyang lumang notebook. Tila walang kakaiba sa kilos niya, ngunit sa kanyang dibdib ay may mabigat na desisyong pilit bumabangon. Pagdaan niya sa may blueprint table, narinig niyang muli ang pamilyar na boses ni Keisha. Ano na naman ang pinagtitinginan mo riyan, Lolo? Sarkastikong sabi nito. Nagpa-practice ka na ba maging engineer sa panaginip? Ngumiti lang si Dario. Sana po kahit sa panaginip, walang bumagsak na gusali. Saglit na natahimik si Keisha, ngunit agad din itong lumayo. Para sa kanya, isa lang si Dario sa mga kakaibang matanda sa paligid. Pero para sa site na yon, si Dario ay unti-unti nang nagiging multo ng katotohanang matagal nang nakatago. Sa ilalim ng kanyang tahimik na presensya, isang mundo ng disenyo, pangarap at trahedya ang muling nabubuhay. At ang tanong, handa ba siyang bumalik hindi bilang janitor, kundi bilang architect ng katotohanan? Pumuhos ang ulan na parang galit ng langit. Maghapon nang makulimlim ang paligid. Ngunit pagsapit ng 3:00 ng hapon, ang langit ay tuluyang pumutok ng bugso ng ulan, sinlakas ng pinipigil na hinagpis. Sa Aurum Heights, nagsimulang umagos ang tubig mula sa rooftop, pababa sa ilang bahagi ng building na dapat ay water-sealed. Tumulo ang ulan sa third-floor hallway. May nag-leak na tubig sa tabi ng elevator shaft. At ang pinakakinagulat ng lahat, ang pinakaitaas na palapag ay binaha. Anong kalokohan to? Sigaw ni engineer. Remo,
Basang-basa ang pantalon habang nagmamadaling umakyat sa top floor. Nakasunod sa kanya si engineer. Keisha, hawak-hawak ang walkie-talkie habang sumisigaw ng utos sa maintenance team. Check all drains, lahat man spout at downpipes i-inspect nyo. Bilis! Pagdating sa rooftop, bumulaga sa kanila ang stagnant water. Halos 6 na pulgada ang lalim. May debris ng semento at buhangin na nakabara sa drainage. Pero higit pa dun, halatang mali ang pagkakadisenyo ng slope ng rooftop. Hindi ito bara lang. Mali talaga ang level ng drainage. Bulong ng isa sa mga site foreman. Sinong may gawa ng pagkakabit nito? Tanong ni Keisha, galit na galit. Wala ba kayong utak? Sino ang nag-approve nito? Lumapit si Remo sa isang grupo ng construction workers. Sino sa inyo ang nagtira ng trabaho sa rooftop? Ha? Tahimik ang lahat. Ngunit sa gilid ng hallway, nakatayo si Dario, tahimik at basang-basa na rin. May dala siyang sako ng pasahan at mop. Inihahanda kung sakaling lumala pa ang tubig. Nakita siya ni Remo at agad na tinuro. Eto na naman, Dario, di ba nakita mo nang may leak? Bakit hindi mo agad inireport? Janitor ka, dapat ikaw ang unang nakakakita ng ganito. Napatingin ang ibang trabahador. Si Dario, gaya ng dati, ay hindi sumagot. Yumuko siya at nilapitan ang isang drainage opening na halos natabunan ng latak ng semento. Matagal ko na pong sinabi na mali ang anggulo ng slope dito. Mahina niyang sabi, nakita ko rin po sa plano pero hindi po ako pinakinggan. Planong ikaw ang gumawa? Sabat ni Keisha, sarkastiko. Hindi ka engineer, janitor ka lang. Nagpatuloy ang ulan. Umabot na sa punto na pati ang koridor sa ikalimang palapag ay nagkaroon ng basang tiles. Delikado para sa mga trabahador. Maya-maya pa, isang itim na SUV ang huminto sa harap ng site. Bumaba ang isang lalaking may bitbit na clipboard at suot ang jacket na may logo ng Bureau of Building Safety. Si Inspector Adrian Rosales. Magandang hapon. May report kami ng leak and compromised drainage system sa proyektong ito. May complainant din kami tungkol sa structural stability ng top floors. Anunsyo ni Po habang pinapakita ang dokumento sa security at site officer. Napatigil ang lahat. Napatingin si Remo kay Keisha. Hindi natin to kailangan ngayon, bulong niya. Sinamahan ng ilang engineers si Inspector Rosales sa taas. Matapos ang ilang minuto ng inspeksyon, bumalik ito na halatang seryoso ang muka. Walang sump drain. Ang slope ng concrete ay hindi compliant sa standard pitch. May visible crack din sa parapet wall na hindi documented sa last safety log. Mariing wika ng inspektor. Ano pong ibig sabihin ito, sir? Tanong ni Keisha. Ibig sabihin, kung hindi nyo ito maaaksyonan agad, ang buong rooftop area ay hindi safe. Kung magkataong bumagyo at patuloy ang pag-leak, pwedeng magkaroon ng electrical hazard o ceiling collapse sa lower floors. Napalunok si Remo. Pero, in good faith naman po ang design. Na-edit mula sa original base concept. Alam niyo bang may nakita akong architectural layout sa City Archives na halos parehas ng building na to? Pero iba ang slope at drainage layout. Mas safe. Original concept? Tanong ni Keisha. Oo, signature design ni Architect Vincenzi. Nanlamig si Dario. Pumikit siya sandali, parang tinamaan ng kidlat. Nang tuluyan nang umalis ang inspektor, nagkagulo sa site office. Lahat ay abala sa pagbubura ng ebidensya, pagbabago ng mga record at pagtuturo ng sisi. Habang lahat ay abala sa pagtakpan ng butas sa proyekto, si Dario ay tahimik na umuwi ng maaga sa Pasay. Pagdating sa apartment, nilabas niya ang lumang laptop. May tama na ito sa gilid at may crack sa screen, ngunit gumagana pa rin. Bumukas ang isang folder, Aurum Heights, Original Drafts, 1986, Vincenzi Collection. Isa-isang lumitaw ang mga blueprint na may pirma niya noon. Inopen niya ang drainage and rooftop slope file at sinimulang i-edit. Inilagay niya sa tabi ang kape,
nilagyan ng bagong heading ang drawing, Modified Drainage Blueprint, Emergency Specification for Safety Compliance. Nag-type siya sa ilalim ng plano. Kung hindi niyo ako pakinggan, hindi bale. Basta ang plano ay tama. Sapagkat ang gusaling ito ay hindi lang lupa't semento, kundi buhay ng mga tao. L. Vincenzi. Sa mga susunod na araw, habang nagtutulungan ang mga engineer para itago ang kapalpakan, isang envelope ang lihim na isinilid sa inbox ng City Hall Structural Department. Walang pirma, walang pangalan. Ngunit sa loob, naroon ang isang USB drive, may label, Orem Heights, Corrected Design Specifications from Original Architect. At sa katahimikan ng gabi, habang ang ulan ay muling kumakatok sa bubong, isang matandang arkitekto na ngayoy, kilala lang bilang janitor, ay muling binising ng paninindigan. Mainit at maalinsangan ang umagang iyon sa Orem Heights site. May mga balita ng kumakalat na may parating na bisita mula sa Japan, isang bigating personalidad mula sa Aurora DevCorp, ang mismong kumpanya sa likod ng proyektong iyon. Tahimik ang mga engineers, ngunit bakas sa kilos nila ang tensyon. Kahit si Engineer Remo ay hindi mapakali, panay ang silip sa relo, habang si Engineer Kisha ay nag-aayos ng papeles na tila nagtatago ng ilang dokumentong hindi dapat makita. Dapat maging presentable tayo, bulong ni Remo. Huwag niyong ipakita yung mga leakage reports. Sa tapat ng site, huminto ang isang matte black na SUV. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-gray suit. Maayos ang tindig at may malinis na Japanese accented Filipino na sinamahan ng formal na postura. Si Ezren Hiroshi, ang Chief Operating Officer ng Aurora DevCorp at anak ng mismong CEO, ay bumisita ng biglaan para sa inspeksyon. Good morning. Aniya, habang nakangiti, bahagyang yumuko bilang paggalang. I'm here to see the progress of the project. I hope everything is going smoothly. Napatayo agad si Remo at sinalubong ito. Yes sir, we've made great progress. We're ahead of schedule and... Ngunit hindi pa man niya natapos ang sasabihin. Dumaan sa likuran nila si Dario. May dalang mop at bucket. Nakayuulang habang patuloy sa trabaho. Sa isang iglap, natigilan si Ezren. Tila may humatak sa kanyang alaala. Nilingon niya ng mabilis ang matandang janitor. Hindi siya makapaniwala. Arch Vincenzi? Halos pasigaw niyang tanong. You're alive? Napatigil si Dario, napalingon. Si Remo, Kisha at ilang trabahador ay natigilan sa narinig. Excuse me po? Tanong ni Remo. Hindi alam kung tama ba ang pagkakarinig niya. Si Kisha ay unti-unting napakunot noo. Vincenzi daw? Si Ezren ay hindi makapaniwala. Lumapit siya kay Dario, hawak pa ang kanyang dalang folder. Tatang Dario. No, wait sir. It is you, right? Ako si Ezren. Apprentice niyo sa Madrid noon. Hindi mo na ako maalala? Dahan-dahang umangat ang mga mata ni Dario. Tahimik siyang tumango. Ezren, mas lumaki ka na ngayon. Mahinang sabi niya. Nang marinig iyon, tila may kuryenteng dumaloy sa paligid. Ang mga trabahador ay napatingin sa isa't isa, habang si Remo ay natigilan sa kinatatayuan niya. Si Kisha ay hindi malaman kung paano haharapin ang biglang pagbagsak ng imahe nila sa harap ng isang bigating opisyal. You are the real Lazaro Vincenzi? Bulalas ni Kisha. Akala ko, patay ka na? Dagdag ni Remo, lutang ang boses. Tahimik lang si Dario. Hindi siya umimik para itama. Hindi rin siya nagpakilala. Pero sa mga mata niya, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang katahimikan. Parang bitbit nito ang libu-libong plano, trahedya at kabiguan sa nakaraan. Sir, sabay yuko ni Ezren, kailangan natin mag-usap. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Sa totoo lang,
May napansin akong inconsistencies sa blueprint nitong gusali, kaya ako napabisita. Pero hindi ko inaasahang kayo pala ang may original na design. Lumapit siya kay Dario. Hinawakan ng siko nito. Please, samahan mo ko sa opisina. Ezren, mahina niyang sabi. I'm not that man anymore. You are, tugon ni Ezren. Kahit sabihin mong janitor ka ngayon, you're the reason I became an architect. And you still owe the world your brilliance. Tahimik na tumango si Dario. Iniwan niya ang baldet mop sa gilid ng pader. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muling humakbang si Lazaro Vincenzi patungo sa opisina ng isang proyekto. Hindi bilang tagalinis, kundi bilang arkitektong minsang iginagalang sa buong Europa. Pagpasok nila sa conference room, mabilis na sinundan ni Kisha at Remo. Nakabukas ang projector, nakalatag ang mga plano sa mesa, at tila lahat ay naghihintay ng eksena na walang nakapaghanda. Umupo si Dario sa isang sulok, habang si Ezren ay inisa-isa ang mga files. Sir Dario, o Sir Lazaro, pagsingit ni Kisha, pilit ang ngiti. Sorry po kung if we've treated you differently. We didn't know. Hindi nyo kailangang mag-sorry, sagot ni Dario. Malamig, ngunit buo. Hindi ko sinabing sino ako. Hindi rin ako humingi ng espesyal na pagtingin. Ang respeto, hindi lang para sa may diploma. Para yon sa kahit sinong taong may malasakit. Natahimik ang lahat. Binuksan ni Ezren ang laptop niya at inilabas ang blueprint na ginagamit ng site. Tumayo siya at itinutok ang pointer sa rooftop plan. This was modified without proper seismic calculation. The original slope from the old Vincenzi design had specific runoff direction. This one disregarded that. Sabay pinakita niya ang lumang version at isinaksak ang USB na natanggap nila mula sa anonymous source. Ang mismong USB na isinilid ni Dario sa envelope ng City Hall. Ito ang correct version, dagdag ni Ezren. And this was signed by Arch Vincenzi himself. Lahat ng mata ay napatingin kay Dario. Walang salita, walang galaw. Ngunit sa simpleng pagtango niya, tila may isang bagong kabanata ng proyekto ang nagbukas. Hindi na siya janitor sa kanilang paningin. Siya na ngayon ang lalaking muling bumangon mula sa tahimik na anino. Dala ang pangalan, karunungan at prinsipyo. Hindi para ipahiya ang nang insulto sa kanya, kundi para iligtas ang proyekto mula sa sarili nitong kasinungalingan. Kinabukasan ng nakakagulat na pagkakakilanlan kay Dario bilang si Arch, Lazaro Vincenzi, naging parang pulutong ng pukyutan ang buong opisina ng Aurum Heights. Ang mga taong dati hindi man lang tumitingin kay Dario sa hallway ay ngayon tila hindi mapakali kung paano siya kakausapin. Ang ibang trabahador ay bumubulong-bulong, hindi makapaniwala na ang matandang janitor na kilala nilang tahimik lang at laging may bitbit na mop ay isa palang alamat sa larangan ng arkitektura. Pero hindi para sa personal na paghihiganti o papuri ang inatupag ni Dario kinahapunan. Sa halip, diretsong nagtungo siya sa legal office ng kumpanya upang kausapin ang isa sa mga pinakamahalagang tauhan ng Aurora DevCorp, si Attorney Orion Gatchalian, ang Chief Legal Officer ng buong operasyon. Pagpasok niya sa opisina, sandaling natigilan si Attorney Orion. Teka, kayo po ba si Architect Lazaro Vincenzi? Tanong ng abogado. Tila gulat, ngunit may halong paggalang. Dati. Pero ngayon, mas sanay na akong tawaging Dario, sagot ng matanda, sabay abot ng brown envelope na dala niya. May gusto po akong ipaabot sa inyo. Tungkol ito sa kaligtasan ng gusali. Maingat na binuksan ni Attorney Orion ang envelope. Sa loob ay makalumang blueprint na nilagdaan ni Vincenzi noong 1986. Kumpleto sa sukat, annotations, at safety specifications na hindi matatawaran. Kaakibat nito ang printed copy ng kasalukuyang plano na ginagamit sa site.
At ang pagkakaiba ay nakakabahala. Ito po ang orihinal. Iyon naman, sabay turo ni Dario sa current plan, ay version na binago ng engineering team nang hindi isinasaalang-alang ang integrity ng slope, drainage at foundation. Hindi ako galit dahil ginamit nila ang design. Galit ako dahil binastos nila ang propesyon sa pagbabalewala sa kaligtasan. Nagtagal ng mahigit 1 oras ang pag-uusap. Isa-isang tinukoy ni Dario ang mga shortcut na ginawa, mga pinalitang materyales na hindi dumaan sa tamang approval, mga baras ng bakal na hindi ayon sa sukat, at drainage system na hindi tumutugma sa simulation ng ulan. Gusto ko lang masigurong walang mamamatay sa gusaling ito. Dagdag pa ni Dario habang pinipigilan ang bahagyang panginginig ng kamay. Kinabukasan, isang confidential audit ang isinagawa sa utos ng legal department. 3 araw ang lumipas at ang resulta ay parang bomba sa buong kumpanya. Lumabas sa internal audit na may overpricing sa steel procurement. Pinalitan ang specified waterproofing materials ng mas murang alternatibo at hindi tugma ang logbook records sa actual construction dates. Sa sentro ng lahat ng ito, Engineer Remo Salcedo, ang Senior Site Engineer. Naglabas ng memorandum ang kumpanya. Isang internal memo ang ipinaskil. Effective immediately, Engineer Remo Salcedo is suspended pending further investigation on procurement anomalies and project mismanagement. Sa parehong araw, isang pangalawang dokumento ang isinampa mula naman sa legal team. Ayon dito, may ebidensyang nagpapatunay na ilang pirma sa site inspection logbook ay pineke at ang pirma sa pangalan ni Engineer Tadeo Umali, isang engineer na patay na ng higit 1 taon, ay ginamit sa 3 magkaibang araw ng inspeksyon. Naninira lang to ng pangalan, sigaw ni Kisha sa gitna ng opisina habang kausap ang ilang junior engineers. Ginagawa niyo akong kasabwat, wala naman akong alam sa procurement. Pero ma'am, sabat ng isa sa staff, may CCTV po na kayo ang nag-login sa account ni Engineer Tadeo. Nabingi ang paligid. Ang dating dominante at maingay na si Kisha ay parang naubusan ng hininga. Bumagsak siya sa upuan at natigilan. Sa gitna ng kaguluhan, pinatawag ng kumpanya si Dario para sa isang formal meeting kasama ang board representatives, legal team at si Ezren mismo. Sir Dario, bungad ni Attorney Orion habang maayos ang tono. Ngayon po na lumabas na ang lahat, may pakiusap sana kami. Hindi umimik si Dario, tumangulang. Alam naming matagal nyo nang iniwan ang mundo ng disenyo, pero sa sitwasyong ito, kailangan namin kayo. Kailangan namin ang taong hindi lang may pangalan, kundi may prinsipyo. Someone who understands what this building is truly about. Pumagitna si Ezren. May halong pakiusap ang mga mata. Hindi para sa kumpanya, sir. Para ito sa mga taong titira sa gusaling ito. Para sa trabahador na araw-araw umaakyat sa scaffolding. Para sa mga batang lalaro sa hallway. You taught me that architecture is not about fame. It's about life. Tahimik si Dario. Hawak niya ang kanyang maliit na notebook. Ang parehong notebook na pinagtatawanan noon sa site. Mahirap magtiwala sa sistemang minsan nang sumira sa buhay ko, ani Dario, habang dahan-dahang itinupi ang kwaderno. Pero makalipas ang ilang sandali, tumayo siya at humarap sa lahat. Kung gagawin natin ito, isang kondisyon lang, lahat ng plano ay ayon sa tama. Wala nang shortcuts, wala nang dayaan. Hindi ako magpapagamit sa bulok na proseso. Sabay taas ng ulo ni Dario. Ako si Arch, Lazaro Vincenzi. At mula ngayon, hindi na ako magtatago. Mula sa lalaking kinukutya at inaalipusta,
siya na ngayon ang sinasandigan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na siya janitor sa mata ng mga tao. Siya ang naging puso ng gusaling kailanmay hindi dapat itinayo sa kasinungalingan. Architect Vincenzi, we'd be honored if you could return to Aurora DevCorp as Chief Architect for this and all upcoming projects. Sabi ni Ezrin habang hawak ang kontratang inihain ng board. Malinaw ang layunin ng kanilang alok, hindi lang para ayusin ang gusaling na lugmok sa anomalya, kundi upang itaas muli ang kredibilidad ng kumpanya. Ngunit ang matandang nakaupo sa dulo ng conference table ay tila walang bahid ng ambisyon sa mukha. Pinagmasdan niya ang papel, inikit ang mga mata, huminga ng malalim, maraming salamat, mahinahon niyang wika. Pero hindi ko na kailangan ng titulo. Pero sir, this is a rare opportunity, sabat ng isa sa mga board members. This time you will have full control, the respect you deserve. Ang respeto, putol ni Dario habang dahan-dahang itinulak pabalik ang kontrata. Hindi kailangang nakasulat sa papel. Kung gagawin ko ito, gusto kong gawin bilang gabay, hindi bilang pinuno. Hindi ko kailangan ng opisina. Ang kailangan ko lang ay masiguro na walang madadamay sa kapabayaan. Tahimik ang buong silid. Sa loob ng ilang segundo, tila biglang naging marubdob ang hangin. Hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa lalim ng prinsipyo ng matandang matagal nilang pinabayaan. Then, consultant? Tanong ni Ezrin, bapas ang paggalang sa pinig. Tumango si Dario, consultant, at hindi para sa inyo, para sa gusali, para sa mga taong araw-araw umaasa sa tibay ng bawat haligi. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Dario sa site. Ngayon ay wala na siyang bit-bit na mop. Ang dala niya ay tablet, notebook, at mga blueprint na siya mismo ang sumuri at binuo. Suot pa rin niya ang kanyang lumang cap, pero ngayon wala nang timutuligsa sa kanya. Sa halip, sa bawat pagdaan niya ay may yumuyuko, bumabati at nagsasabi ng magandang araw po, Sir Dario. Sir Dario, tawag ni Leo, ang dating trainee na ngayon ay assistant site officer na. Pwede po ba kayong mag-check ng alignment sa 5th floor beam? May konting deviasyon po sa sukat at ayoko pong palampasin kahit maliit. Ngumiti si Dario. Yan ang gusto kong marinig. Sa 5th floor, habang tinitingnan niya ang beam, may 3 trabahador ang lumapit sa kanya. Ang isa sa kanila ay si Kuya Elpidio na dating tahimik lang habang pinapahiya si Dario noon. Sir Dario, sabay yuko nito. Gusto lang po naming humingi ng paumanhin. Noon inisip naming masyado kayong mapakialam. Hindi po naming naisip na kayo pala ang nagmamalasakit talaga. Maraming salamat. Dagdag ng isa pang trabahador. Dahil sa inyo natuto kaming huwag maliitin ang kahit sinong tao sa site. Pinatong ni Dario ang kamay sa balikat ng isa. Lahat tayo may papel, kahit anong maliit na tornilyo. Mahalaga, basta't ginagawa ng tama, pantay-pantay tayo. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa site. Ang dating sigawan ng power tripping, pagmamadali at takutan sa deadline ay napalitan ng organisadong ugnayan, malinaw na komunikasyon at mutual respect. Si Dario, sa halip na mang-utos, ay naging tagapayo. Lumalapit siya sa bawat grupo ng mason, plumber at foreman. Hindi para inspeksyonin lang, kundi para tanungin, komportable ba kayo sa materials? May napansin ba kayong alanganin sa design habang ginagawa ito? Okay ba ang daloy ng tubig sa linya ng kuryente? Sa ganitong paraan, unti-unti ring nagbago ang pakikitungo ng bawat manggagawa sa proyekto. Lalo na ang mga dating pinipilit lang matapos ang trabaho kahit mali. Ngayon ay natutong magtanong, magsalita at makialam sa plano kung may duda. Minsan, habang nagsusukat si Leo ng support bracket, napansin ni Dario ang pag-aalangan nito. May problema ba sa sukat? Tanong niya. Opo, Sir Dario. Parang may 2 mm na lipas sa plan.
Maliit lang, pero pag pinagsama-sama sa dulo ng beam, baka magka-slight stress yung edge. Magaling, sagot ni Dario. Ganyan dapat ang pag-iisip ng tunay na gumagawa. Nakikita ang problema bago pa ito lumaki. Dumami rin ang mga pagkakataon na ang mga trabahador ay nagbibidahan hindi ng yabang, kundi ng kontribusyon. Mayroong gumagawang simpleng bracket na may mas magandang pagkaka-welding kaysa sa nauna. May nagtulungan sa pag-alis ng tubig sa isang bahagi ng floor na dapat ay hinihintay pa ang maintenance. Maging si Keisha, na dati palaban at mayabang, ay tuluyang natahimik. Sa halip na itago ang sarili, lumapit siya kay Dario isang hapon habang ang site ay abala sa inspeksyon. "Sir Dario," bungad niya, may pag-aalinlangan sa tinig. "Salamat po. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, hindi niyo kami ibinagsak. Pwede po bang matuto pa mula sa inyo?" "Hindi ako nagtatanim ng galit, Keisha," sagot ni Dario habang nakatingin sa himpapawid. "Lahat tayo may pagkukulang, pero kapag pinili mong matuto, mas matimbang yon kaysa sa pagkakamali mo." Doon nagsimulang sumama si Keisha sa mga walkthrough ni Dario. Tahimik lang siyang nakikinig sa bawat paliwanag nito tungkol sa importance ng load paths, crosswinds at drainage design. Ngayon, hindi na siya nanlalait, nakikinig na siya. Ang site ay tila binigyan ng bagong hangin. Hindi dahil sa bagong arkitekto, kundi dahil sa pagbabagong nanggaling sa puso ng isang tao na minsang nilait, ngunit nanindigan para sa tama. At sa gitna ng construction site, habang pinagmamasdan ni Dario ang matatag na haligi ng gusaling unti-unting bumabalik sa tamang anyo, sinabi niya sa sarili, "Minsan kailangan mong mawala sa plano ng mundo para maalala mo ang tunay mong layunin." Mainit ang araw, ngunit maaliwalas ang paligid sa site ng Aurum Heights. Sa labas, may ilang bisita mula sa head office, abala sa pagtingin ng progress. Sa loob naman, puspusan ang trabaho, lalo na sa 15th floor kung saan ikinakabit ang final fixtures ng elevator system. Ang mga trabahador ay abala at ang ingay ng lagare, welding machine at walkie-talkie ay tila orkestra ng isang regular na araw sa konstruksyon. Habang nag-iinspeksyon si Dario, kasama ang dalawang junior safety officers, napansin niya ang bahagyang paggalaw ng support platform na nakakabit sa elevator shaft wall. "Leo," tawag niya, "anong huling report sa shaft stabilization?" "Sir, kahapon lang po ni-report na may minor adjustment sa rigging, pero sabi ni Foreman Jethro, stable na raw po." Hindi sumagot si Dario. Sa halip, lumapit siya at sinipat ng masinsinan ang locking clamps na nakakabit sa panlabas na brace ng shaft. Nanigas ang kanyang muka. May napansin siyang hindi pantay sa tensyon ng kable. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay at lumingon kay Leo. "Evacuate muna ang mga nasa shaft. Ngayon na." "Sir, walang tanong. Bilisan mo." Mabilis na tumakbo si Leo patungo sa control area at sumigaw. Lahat ng nasa 15th floor elevator shaft, lumikas muna, may utos si Sir Dario. Ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang ugong ang pumailan lang mula sa loob ng shaft. Kasunod ang loud, metallic creak at biglang bumigay ang upper rig support. "Takbo!" sigaw ni Dario, habang mabilis na kinuha ang lumang safety brake mechanism na ginawa niya mula sa dating prototype materials. Isang improvised grip lock stabilizer na nakatago sa kanyang tool bag. Isa iyon sa mga disenyo niya noon, ngunit hindi kailanman ipiniresenta sa mga kumpanya dahil mas pinili niyang manatiling tahimik. Habang ang ibang engineers ay nagkakagulo, si Dario ay tumalili sa gilid ng shaft, inabot ang gilid ng brace, at inilapat ang improvised stabilizer sa gumuguhong rig. May 3 trabahador na nandoon, isa ay halos nasa kalagitnaan ng shaft
ang dalawa ay nasa platform. Sa pagkakabit ng improvised device, biglang nag-lock ang buong suporto at huminto. Sa pagguho ng halos 1 segundo lang ang pagitan mula sa matinding trahedya. Hindi kami nahulog, bulalas ng isa sa mga trabahador na nanginginig habang nakadapa sa platform. "Pay, si Sir Dario ang nagsalba sa atin," sagot ng isa pa. Halos lumuha. Makalipas sa ilang minuto, dumating ang rescue team at isa-isang binaba ang 3 trabahador. Si Dario ay nasa isang sulok, hawak-hawak pa rin ang modified clamp na siyang literal na pumigil sa pagkabagsak ng platform. Walang anuman sa kanya yon. Para sa kanya, parte lang ito ng pagiging handa. Ngunit sa mata ng lahat, isa na naman siyang bayani. Kinabukasan, ang headline ng balita, matandang janitor na dating arkitekto muling naging bayani sa construction site. Nailigtas ang 3 trabahador sa pagkabagsak. Na-feature siya sa TV, radyo at online news portals. May mga pahayag ng paghanga mula sa kilalang mga arkitekto at engineer, at maging si Senator Yanares ay nagbigay ng public commendation. Ngunit si Dario, hindi natuwa sa atensyon. Kinagabihan, habang nasa kanyang maliit na unit sa Pasay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang anchor ng news show. "Sir Lazaro, good evening po. We're doing a feature on unsung heroes and we want to invite you sa live interview." "Pasensya na Hija," mahinahon niyang sagot. "Hindi ko po hinahanap ang liwanag ng entablado." "Pero sir, inspirasyon po kayo." "Alam mo," ani Dario, sabay tingin sa lumang larawan ni Tina sa dingding, "ang tunay na integridad, hindi kailangang isigaw, hindi kailangang makita para makilala." Nagkatahimikan sa linya. Maya-maya marahang nagsalita ang anchor. "Sir, isa po kayong inspirasyon. Sana marami pang katulad nyo." Kinabukasan sa site, maraming mga trabahador ang lumapit sa kanya, dala ang kanilang pasasalamat. "Sir Dario, salamat po. Kung hindi kayo, baka di na kami nakita ng mga anak namin." "Sir, natuto kaming hindi magpabaya. Mula ngayon, magre-report na agad kami kahit maliit ang issue." Ngumiti lang si Dario. Ang plano, ginagawa sa papel. Pero ang buhay, ipinagtatanggol sa gawa. Sa bawat hakbang niya sa site mula noon, hindi na siya basta konsultant. Siya ang naging pundasyon ng kultura ng disiplina, malasakit at pananagutan. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa paninindigan. At sa bawat sulok ng gusali, sa bawat semento at bakal na inilalagay, ang pangalan ni Dario ay hindi nakaukit sa bato, pero nananatili sa puso ng bawat taong natuto mula sa kanya. Tahimik ang conference room ng Aurora DevCorp noong umagang iyon. Sa mesa, 2 sobre ang nakapatong, kapwa may titim na letra, resignation letter. Sa loob ng silid, naroon si Engineer Remo Salcedo at si Engineer Kisha Ventura. Parehong nakayuko, pareho ang itsura, walang yabang, walang depensa, walang salita. Tila ba hindi na ang mga dating matapang at maangas na inginyero ng proyekto, kundi 2 taong bumangga sa matigas na katotohanan at natutong tanggapin ang pagkatalo. Pumasok si Ezren Hiroshi, sinundan ni Attorney Orion at ni Dario, ngayoy kinikilala na hindi lamang bilang konsultant, kundi bilang arkitektong muling bumalik para ituwid ang baluktot na pundasyon. Engineer Remo, Engineer Kisha, bungad ni Ezren, natanggap namin ang inyong liham ng pagbibitiw. At bagamat masakit tanggapin na ganito magtatapos ang yugto ninyo rito, naiintindihan namin. Tumango lang si Remo, habang si Kisha ay pilit na iniiwas ang tingin. Nakagat niya ang kanyang labi, halatang pinipigilan ang emosyon. Lumapit si Dario sa kanilang dalawa. Hindi galit ang mukha nito,
kundi may dalang kabigatan na parang ama na napilitang palayain ang dalawang anak na nabigo. Bago kayo umalis, wika ni Dario, gusto ko lang kayong tanungin. Pareho silang napatingin sa kanya. Sa lahat ng nangyari, may natutunan ba kayo? Walang agad na sumagot. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Kisha. Mahina ang tinig. Marami sir. Tumango si Remo. Marami pong mali at ngayon lang namin nakita, pero huli na. Umiling si Dario. Hindi pa. Hanggat may natutunan kayo, walang sayang. Hindi nasusukat ang propesyon sa dami ng proyekto. Nasusukat ito sa kakayahang tanggapin na minsan ikaw ang mali. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang dalang folder ang 2 kopya ng isang makapal na lumang libro. Kulay dark blue ang takip. May nakasulat sa lumang ginto. Disenyo, disiplina at tangal, mga prinsipyo sa arkitekturang Pilipino ni Architect Lazaro A. Vincenzi. Isinulat ko ito noon bago pa mangyari ang lahat, habang iniaabot ang kopya. Hindi ito na i-publish sa mainstream, pero bawat pahina niyan sinulat ko habang binubuo ko ang pananampalataya ko sa propesyon natin. Noon akala ko sapat na ang galing, pero ngayon alam kong kulang pala ako. Kulang ako sa pagtuturo. Marahang tinanggap ni Kisha ang libro at nang buksan ito ay may nakaipit na sulat kamay. Para sa iyo na minsang naging mapagmataas, huwag mong hayaan na ang pasalanan ay maging katapusan. Gawin mo itong simula. L.V. Doon na tuluyang bumigay ang emosyon ni Kisha. Hindi na niya napigilang lumuha. Tahimik siyang umiyak habang yakap-yakap ang libro. Para bang iyon ang tanging bagay na kailanmay hindi niya inaasahang matatanggap mula sa taong minsan niyang inalipusta. Sir Dario, mangiyak-ngiyak niyang wika. Patawad po sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko kayo nakilala noon, pero ngayon, kayo ang dahilan kung bakit gusto ko pa ring manatili sa trabahong to kahit nasira na ang pangalan ko. Hinaplos ni Dario ang balikat ni Kisha. At sa mga hakbang nilang palabas ng opisina, walang aninag ng yabang. Wala ring paghihinanakit. Ang meron na lang ay 2 propesyonal na minsang naligaw, ngayon ay handang magsimula muli. Ilang buwan ang lumipas, isang email ang natanggap ni Dario habang nasa site siya. Galing ito kay Kisha Ventura, may subject line na, "Good morning from Nueva Vizcaya. Sir Dario, maraming salamat po sa lahat. Tinanggap ako bilang project lead sa isang low-rise housing project dito sa probinsya. Malayo sa mga high-rise dreams ko noon, pero dito ko unang naranasan na pakinggan, igalang at matutong makinig. At oo, binabasa ko pa rin ang libro nyo araw-araw. Kasunod nito, isa pang sulat, kaliwang kamay ang sulat kamay, medyo sablay ang grammar, pero buo ang loob. Galing kay Remo Salcedo. Sir Dario, nagpapasalamat ako. Ngayon ay nagsusimula ako bilang freelance mentor para sa mga out-of-school youth na gustong matutong mag-draft. Hindi ko pa alam kung saan ito patutungo, pero gusto kong gawin ito ng tama. Maraming salamat po. Hindi ako naging mabuting ehemplo noon, pero dahil sa inyo, gusto kong bumawi. Nang mabasa ni Dario ang mga sulat, napatingin siya sa itaas ng gusali. Halos tapos na ang Aurum Heights. Tumatayo na ito, matibay, matuwid, at may pundasyong hindi lang gawa sa semento, kundi gawa sa prinsipyo. At sa kanyang lumang notebook, isinulat niya ang isang linya, ang tunay na arkitekto, hindi lang gumuguhit ng gusali, gumuguhit din ng pagbabago. Walang media coverage, walang balita, pero sa tahimik na sulok ng opisina, sa puso ng site at ng mga taong natuto mula sa kanya, doon isinulat ni Dario ang pinakamatatag niyang proyekto. Umaga ng turnover ceremony sa Aurum Heights at ang paligid ng building ay puno ng masayang pagkakagulo. May mga staff na nag-aayos ng bulaklak, mga media personnel
na kumukuha ng video footage at mga opisyal ng Olora DevCorp na nakasuot ng kanilang pinakamagagarang barong at dress suit. Isang stage ang itinayo sa harap ng entrance ng gusali at nakahanda ang mahaba at pulang ribbon na hudyat ng formal na pagbubukas. Ngunit hindi tulad ng nakasanayan, walang artista, politiko o kilalang business tycoon na napiling pumutol ng ribbon. Sir Ezren, tanong ng isa sa mga PR officers habang hawak ang clipboard. Totoo po ba na si Sir Dario ang magpuputol ng ribbon? I mean, janitor siya dati, di ba? Ngumiti lang si Ezren Hiroshi at tumango. Hindi siya janitor lang. Siya ang dahilan kung bakit ito natapos ng tama. Siya ang bumuo ng pundasyon, hindi lang ng gusali, kundi ng mga taong nagtrabaho rito. Eksaktong 10:10 ng umaga nang inakyat ni Dario Manrique, o mas kilala na ngayon bilang Architect Lazaro Vincenzi, ang entablado. Suot pa rin niya ang kanyang lumang cap, maayos na polo at isang tahimik na ngiti. Wala siyang kwintas ng karangalan, walang nakasabit na medalya. Pero ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Maging ang mga trabahador ay naroon sa gilid ng audience, nakasuot ng malinis na uniforme, tangan ang kanilang mga helmet bilang pagbibigay-pugay. Inabot ni Ezren ang gunting sa kanya. Sir, mahina nitong sabi, walang mas karapat-dapat kaysa sa inyo. Tumango si Dario, humawak siya sa gunting at bago putulin ang ribbon, tumingin siya sa lahat at nagsalita. Ang gusaling ito ay hindi lang itinayo sa plano. Itinayo ito sa pagkakamali, sa pag-amin sa pagbangon at sa pagbibigayan. Sa bawat trabahador na hindi natulog, sa bawat inspektor na hindi nagbulag-bulagan, at sa bawat isa sa inyo na piniling gawin ang tama sa halip na mabilis, ito ay sa inyo. Pinutol niya ang ribbon, palakpakan, ilang luha, ilang ngiti ng kababaang loob, ngunit hindi roon nagtapos ang parangal kay Dario. Pagkatapos ng seremonya, inanyayahan siya ng kumpanya at mga bisita na pumasok sa bagong mini-library sa mezzanine floor ng gusali. Sa pinto nito, may isang ukit na marmol na may nakasulat, Vincenzi Hall, Kaalaman, Konsensya at Kabutihan. Sa loob, may koleksyon ng architectural books, engineering references, at mga lecture notes ni Dario mula pa noong dekada 80. Sa gitna, may nakadisplay na lumang notebook, ang mismong leather-bound notebook na dala-dala niyang araw-araw sa site. May glass case ito at sa ilalim ay may maliit na placard. Ang gusali ay nagsisimula sa plano pero natatapos sa puso. Tumingin si Dario sa paligid. Tahimik, simple, eksakto lang, katulad ng pagkatao niya. Ilang linggo matapos ang turnover, si Dario ay lumipat na sa rooftop unit ng gusali. Isang maliit ngunit maliwanag na espasyo. May tanawin ng lungsod at may balcony kung saan umaabot ang sinag ng araw sa bawat umaga. May simpleng mesa, bookshelf at isang tanim na halaman sa paso. Ang unang bagay na inilagay niya roon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, tanaw ang mga ilaw ng Maynila, tinanong siya ni Leo, na ngayon isa ng certified engineer. Sir Dario, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magdisenyo muli ng kahit anong gusali, ano po ang una mong gagawin? Napangiti si Dario. Maglalakad ako muna sa paligid ng site. Titingnan ko ang mga tao, ang galaw, ang kultura. Kasi hindi nagsisimula sa drawing ang disenyo. Nagsisimula ito sa pakiramdam. Tumango si Leo, pinipigilan ang luha. Salamat po, sir. Hindi lang po kayo nagtayo ng gusali. Tinayo niyo rin po ang sarili naming paniniwala sa propesyon. Kinabukasan, tahimik na nagpaalam si Dario sa site. Bago umalis, pumunta siya sa bulletin board sa hallway ng basement.
ang dating lugar kung saan ipinapaskil ang schedule ng janitorial shift. Doon isinabit niya ang isang sulat. Ang tunay na pundasyon ng gusali ay hindi semento, kundi respeto. Lumakad siyang palabas, dala ang bag, at ang kapayapaan ng isang misyon na natapos ng may dangal. Ilang taon ang lumipas. Sa isang tahimik na hapon, may isang batang janitor na pumasok sa Vincenzi Hall. Suot niya ang simpleng uniforme, may bakas ng pawis sa noo, at may hawak-hawak na lumang libro. Disenyo, disiplina, at dangal. Tahimik siyang naupo sa isang sulok, binuklat ang unang pahina at binasa ang sulat ni Dario sa dedikasyon. Punto. Para sa mga hindi kailanman isinulat sa blueprint, pero sila ang totoong haligi ng bawat tahanan, ospital, gusali at paaralan. Ang mga manggagawang may puso. Napangiti ang batang janitor at sa kanyang puso nagsimulang mag-umapaw ang inspirasyon. Tulad ng nangyari kay Dario noon, ang siklo ay muling umikot. Sa isang mundo kung saan ang karangalan ay madalas nakakubli sa alikabok, may iilang tao na nananatiling matatag, tahimik, ngunit may lakas na bumuo ng matitibay na pundasyon, hindi lang sa lupa, kundi sa tao. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento ni Dario. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na galing at dangal ay hindi nasusukat sa posisyon o titulo, kundi sa taimtim na paninindigan para sa tama. Sa bawat plano, sa bawat hakbang, at sa bawat katahimikan, may mga bayani palang hindi kailanman humingi ng papuri. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-iwan ka ng komento sa ibaba ng salitang pundasyon bilang simbolo ng paggalang sa mga taong tahimik ngunit matatag, at huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral, inspirasyon at pag-asa.